At habang ito po ay nire-reflect ko ay nangusap na po yung Panginoon ng napakatindi. Mula po sa Isaiah chapter 30 verse 7 King James Version, "For the Egyptians shall help in vain, and to no purpose. Therefore I have cried concerning this. Their strength is to sit still. Their strength is to sit still." So, brothers and sisters, this verse from Isaiah 30 verse 7 is part of God's warning to Judah, which chose to rely on Egypt during that time for military help instead of trusting him when facing the Assyrian threat. So mas nagre-rely po sila sa tao nung mga panahon na yon. Mas nagre-rely sila doon sa military capacity ng Egypt kaysa manahimik at magtiwala doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So in a world that glorifies noise, speed, and constant action, God reveals a paradox in our lesson today. And here's the paradox. True strength is found in stillness. Amen po. Na may mga pagkakataon na pinapaunawa ng Diyos na yung pananahimik natin sa panalangin, yung pananahimik natin upang hanapin yung kanyang kalooban ay mas makapangyarihan po yon, mas powerful. Kanya kaugnay pa rin nakatatapos na okasyon, lalong-lalo na nitong Resurrection Sunday, isa po sa mga messages ko ay sinabi kong what looked like defeat on Friday became divine victory on the third day. Napakalaking pananahimik po nung Friday at sinasabi sa history ng Christianity, yung kamatayan ni Jesus Christ nung Saturday, yun yung pinakamalaking pananahimik, pinakamalaking kalungkutan, tila nananahimik yung Diyos. Ngunit doon sa third day, yun po yung tinatawag na divine victory. At hanggang ngayon, kung sa tingin natin ay parang hindi tumutugon yung Panginoon sa mga panalangin natin, manahimik lang tayo at patuloy na magtiwala sapagkat yung kahulugan ng third day ay nasa atin pa rin ngayon, yung divine victory. So when life shakes us with crisis and uncertainty, our instinct is to move, fix, and control. But heaven calls us to pause and trust. So sa lesson natin ngayon, ito po yung hamon sa atin ng Panginoon na manahimik, magtiwala, manalangin ng taimtim sapagkat merong ginagawa ang Diyos. It is in the quiet place. Doon po sa secret place natin sa Panginoon. Madalas tinatawag ko yung praising corner namin ng Panginoon. Not the chaotic one, where we truly encounter the voice, power, and presence of God. Ang tatlong bagay po sa yung reflection na nakuha ko sa pinadala po sa aking lesson ngayon. Number one, stillness is not weakness. It is trust in action. Hindi ibig sabihin nananahimik tayo, wala muna tayong ginagawa pansamantala habang hinahanap natin yung revelation ng Diyos, habang hinahanap natin yung matinding kalooban ng Diyos. Hindi po yun panahon ng panghihina, kundi paghihintay doon sa pinakamagandang gagawin ng Panginoon, at yun po yung pinakamataas na aksyon ng pagtitiwala sa Diyos. Stillness is not passivity born of fear, but surrender rooted in deep confidence that God is at work even when we are not. God is at work. No po.
Kaya sa message ko nitong Holy Week ay kahit nasa libingan ng Panginoong Kristo ay kumikilos pa rin siya ng makapangyarihan. Alam po natin yon na hindi napigilan ng madilim na libingan ng pananahimik ng libingan ang kapangyarihan ng Diyos. At ganyan din yung ating pananampalataya. When everything in us wants to panic, nakaramdam ba tayo ng pagpapanik, wants to strive, nasubukan natin yung pinakamabuting magagawa natin, and to force a solution, listen, choosing to be still is an act of bold faith. Isang natetempt tayo na gumawa na hindi pa pinagagawa ng Panginoon. Pero kapag nanahimik po tayo, yun yung act of bold faith natin kasi naghihintay tayo ng kalooban ng Panginoon. It declares God is in control and I trust Him more than my own strength. Napakaganda po nito na we need to trust God more than our own strength. The silence is not where faith dies. It is where trust grows. Kung sa tingin natin parang nananahimik yung Diyos sa buhay natin, hindi doon mamamatay yung pananampalataya, hindi doon mamamatay yung pagtitiwala natin, hindi doon mamamatay yung pag-asa natin, doon lang higit pang lalago yung pananampalataya, doon lang higit pang lalago yung pag-asa natin, sapagkat doon po natin maririnig yung tinig ng Diyos sa ating mga puso. Pangalawa, God speaks in the quiet, not in the chaos. Hindi sa kaguluhan. Yes, sa gitna ng kaguluhan ito, maririnig pa rin natin yung tahimik na tinig ng Panginoon. Hindi mangungusap na at magbibigay ng takot sa atin yung pagtaas na naman ng diesel at ng gasolina kanina. Hindi tayo pipigilan ng pagtaas ng diesel, pagtaas ng gasolina at iba pang bilihin doon sa mga ministries na pinagkakatiwala ng Panginoon. Kagabi sabi ni Mirna, tutuloy pa ba tayo sa ministry na sa may kawayan? Mami, nagtaas na naman ng diesel. Gamat premium pa. Kami po ay yung extra kung kasi ako nagpapakarga sa Petron, unleaded. Sabi ko, hindi tayo mapipigilan yan sapagkat may ibang paraan yung ating Panginoon para ma-sustain yung lahat ng mga pangailangan. The still small voice does not compete with the noise of anxiety, fear, and inner turmoil. It waits for a heart that is quiet enough to listen. Yeah. Hintayin, yung mga puso natin ay ninanais ng Diyos na manahimik at makinig doon sa kanyang tinig na nagsasabi na nandito lang ako, hindi ako nagpapabaya maging sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Like the prophet who did not find God in the wind. Si Elijah po yung tinutukoy dito, earthquake or fire, we often miss him because we are looking for dramatic movement instead of divine whisper. Sabi ko sa Aldersgate nung nakaraan, mas maririnig natin yung tinig ng Diyos kasi intimate tayo sa Kanya. Dahil ang sinisigawan lang ng Diyos ay yung malayo sa Kanya. When we silence our soul before God, we begin to hear what heaven has been saying all along. Amen? When we silence our soul before God, we begin to hear what heaven has been saying all along. Victory, listen to this, victory was being prepared in the dark. Victory is not only a possibility, it is a promise. Habang nasa loob ng libingan ng Panginoong Kristo, sabi ko nga, habang nananahimik ang buong mundo at ang Diyos, meron siyang piniprepare.
na tagumpay. At ang maganda, victory is not only a possibility, it is a promise. At tinupad ito ng Diyos nung muli siyang nag-resurrect. Walang kapangyarihan, ang kamatayan, ang libingan, walang katahimikan ng kaguluhan na nararanasan natin ngayon dahil pa rin sa tension sa Middle East, particularly sa Iran, laban sa alyansa ng Israel at ng US. Sapagkat meron ng tagumpay, hindi lang siya possible, ipinangako po yan. Number 3, stillness releases supernatural strength. Habang nananahimik tayo, nananalangin, at patuloy na tinatanggap yung mga revelation ng Diyos, nare-release nito yung supernatural strength sa ating mga buhay. It is in the stillness that God imparts clarity, peace, and the power to overcome what once overwhelmed us. So ano ba yung mga nag-overwhelm sa atin ngayon? Walang kapangyarihan yung mga yan, sapagkat yung supernatural strength ng Panginoon. Sa akin, ang nag-overwhelm ngayon ay yung sunod-sunod na mga check-up at laboratory test na kinakailangan ko pong pagdaanan. Na praise God na yung more than 3 years na aking tawag doon, maintenance, ay pinatanggal ng aking nephrologist. Sa kabila ng may mga challenges sa akin pong health ngayon, ang magandang good news ay hindi ko na kailangan yung maintenance sa akin pong sapagkat hindi na ako hypertensive. So magandang senyalis yun. At maganda rin yung result ng to the echo ko 2 weeks ago, saka yung result uli ng urinalysis. Bagamat may pinagdadaanan lang akong mga challenges ngayon, pero alam ko na pinagaling na ako ng lubusan ng ating Panginoon. When we stop striving and start when we stop striving and start trusting the Lord, strength rises not from ourselves, but from His Spirit within us. What seemed impossible in the storm becomes manageable when we are anchored in the presence of God. Sa Kanya lang tayo dumepende, sa ating Panginoon. Siya yung strength natin, siya yung refuge ng ating mga buhay. Umangkla tayo sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga revelation, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako. At hindi tayo manghihina sa anumang mga pagsubok. Jesus Himself demonstrated this truth. He rested in the Father even in the face of the cross. Into your hands I commit my spirit. Di po ba yung sabi niya noon? Trusting completely in God's will and time. At maging doon sa prayer niya sa Gethsemane, hindi ba? Not my will, but your will be done. So trusting completely in God's will and timing. Yan yung mahalaga sa ating mga buhay, sapagkat ginawa yan ng ating Panginoong Jesucristo. Today, God invites us not to strive harder. Bagamat, of course, ibigay pa rin natin yung best natin. Hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin, kundi palutangin natin ang pananampalataya, but to sit with Him, to be still, and to know that He is God over our crisis, over our problem, over our challenges, and over the things that try to weaken us. Invites us to be still. And here is the promise of God from Psalm 46:10, be still and know that I am God. When we trust Him in stillness, He reveals Himself in power and bring us into victorious peace. Isa sa mga devotional messages na pinost ko sa Facebook ay may ganitong title,
there is nothing unfinished on the cross. Tinapos lahat ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Winakasan niya yung takot. Sabi nga ni Pastor Mina sa Aldersgate, 3 minutes na takot siguro, okay lang. Binibigyan ko kayo ng 3 minutes na takot lang. Pero after 3 minutes, dapat wala na yan. Napos na ng Panginoong Jesucristo, lahat ng takot ay kaya nating pagtagumpayan. Lahat ng pangamba kaya nating pagtagumpayan. Lahat ng pag-aalinlangan kaya nating pagtagumpayan. Lahat ng kabiguan kaya nating pagtagumpayan. Lahat ng gawa ng kaaway kaya nating pagtagumpayan. Lahat ng mga negatibong bagay pwedeng bigyan ng liwanag ng ating Panginoon sapagkat tinapos na niya sa krus. Kanya tinapos na rin niya sa krus yung contemplate ko 2 weeks ago. Sabi kasi ng aking nephrologist, slow down, pastor. Wag mo muna sigurong gawin yung mga ganitong mga ministries na nakaka-stress sa'yo. Pero para sa akin yung pag-slow down ay, of course, may wisdom, pero hindi po titigil doon sa mga ministries sapagkat alam ko na bagamat may mga ilang mga test pa na pinapagawa sa akin katulad ng Holter monitor, pero ang ganda naman ng aking puso doon sa Today Echo, walang anumang sign. Pinapapunta lang din ako doon sa akin pong urologist, dahil merong lang konting pananakit yung aking puson, pero alam ko na wala din ito sapagkat tinanggap ko na yung miracle na there is nothing unfinished on the cross. So be still, sabi ng Panginoon, and know that I am your God. So Pastor Dave, ito po yung declaration para sa lahat po. Pwede pong kayo ang mag-declare ngayon. It would be my pleasure, Deputy. Let us receive this declaration with open hearts and conviction. In the name of Jesus, I declare that as you have waited before the Lord, divine strength is now being released upon your life. Amen. I declare in the name of Jesus, every weariness is broken, every delay is overturned, and every silent season is turning into a platform of power and victory. Amen. I prophesy in the name of Jesus that God is moving on your behalf. Even in the stillness, He is fighting your battles, opening doors, and aligning divine opportunities. Amen. I declare in the name of Jesus, what you thought was inactivity is actually divine preparation for acceleration. Amen. Receive it now, fresh strength, clear direction, and unstoppable grace. You will rise, you will advance, and you will walk in victory in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Amen. Amen. We receive. Amen and amen. Amen. Thank you po. Amen. 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 Thank you, Lord. Ang mataas na papuri, pasalamat na ikaw ang Diyos na laging nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Tunay, Panginoon, na sa iyo ay magagawa naming maging panatag sapagkat ikaw ang nagwika na kung kami ay manatiling panatag, malalaman namin at mararanasan namin kung sino ka at kung paano ka gumagawa. Salamat, Panginoon, sa pangako mo sa amin na anuman ang aming pagdaanan ay tiyak na meron kaming kapayapaan. At ang kapayapaan na yan ay hindi galing sa sarili naming gawa, kundi sa iyong kagilagilalas na gawa, Panginoon. Salamat po sa ngayon pa lamang sa mga pagtugon mo sa aming mga panalangin, pagpapagaling, pagbibigay, pag-iingat sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay.
Panginoon, salamat po sa iyong mga lingkod na patuloy na naglalaan, nagpapasya na maging bahagi ng pang-araw-araw na ministeryo na ito ng panalangin pareho sa Daybreak International at Daybreak Global. Sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. That's why we will always be grateful to you. And also grateful for the way you are taking care of Herman on his birthday and Chloe. Lord God, we pray and declare that you will bless them with much favor so that in their lives they will acknowledge you as their God of blessing. Teach them, Lord God, to number their days so that they may gain a heart full of wisdom. Psalm 90, verse 12. This is our prayer and thanksgiving in the name of Jesus. And let us receive God's benediction based on Psalm 121, verses 7 and 8. May the Lord keep us from all harm. May He guard our lives, our steps, and our ways. May the Lord watch over our coming and our going, both now and forevermore. And all God's people say, Amen. 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 Shalom.